Good morning. Update lang tayo sa ating mga ubas. Ito yung cuttings na pinapaugatan natin. Madami na yung nila, yung tubo. Yan, ang dami na. Lahat may tubo na, malalago na. Ang hinihintay na lang natin ugat. Kasi hindi pa sila nag-uugat. Hindi pa siya pwedeng ilipat basta-basta sa lupa kasi pwede pa silang mamatay kasi yan wala pa silang ugat pero may mga pumuputok na. Sinecheck ko isa-isa mamaya. May mga putok na ng ugat pero meron na silang mga tubo. Sip-sip lang yun ng tubig kaya hindi kaya ako mas gusto ko pag nagpapatubo ng cuttings kahit anong klaseng pananim, binababad ko muna para kita ko kung may ugat na, saka ko ililipat sa sa ganito block na plastic. Ngayon check natin yun, napakita ko sa inyo, update ko kayo sa taniman, itsura ng taniman natin. Eto, yan. Kung napansin nyo, may hukay tayo. Nung nakaraang video na pinakita ko sa inyo, dito yung mga hukay niya, madami. May mga cord siya. Ito. Yan, mga cord. Yan. Mga cord. Diyan kakapit yung ubas. Dito sa tatlong cord. 1, 2, saka 3. Yan, diyan kakapit yung ubas. Ito, yung hukay na yan, ganito magiging yan. Tatambakan natin ng ganito yan. Lupa, saka mga dahon, natuyo, sariwa. Tapos meron din yung pinino na puno ng saging. Magiging tataba siya. Hindi sensitive ang ubas. Yun ang kagandahan ng ubas. Yun yung nagustuhan ko sa ubas, hindi siya sensitive. Ito, naka-ready na siya. Pero ang itatanim pa natin dyan, yung cuttings natin na pinauugatan, may prepare pa rin talaga natin na mas maayos, mas maganda. Magiging masyadong itong ibabaw, mabubulok na yan bago pa natin maitanim. Pero okay lang, patuloy pa rin natin lalagyan ng ganito habang nagpapalaki tayo ng ubas. Protection siya at hanggang mabubulok yan, magiging pataba yan. Ganito siya. Ito bulok na itong hindi siya hindi ito tawag ito lupa kung tutuusin. Nabulok na mga ang basura, mga ganito din, mga dahon, kahoy, kasi may may gilingan kami, may pang shredder kami na ginagamit. Ilang ulit na shredder. Ito yung unang beses na shredder linagay ko dito. Tapos ito binibilad to, tapos dinidilig, tapos isi-shredder ulit yan. Ito linagay ko na dito. Yan. Ito meron din itong ganito. Tapos linagyan ko ulit ng dahon. Sayang kasi yung mga dahon dito. Pag winawalis, dito ko na ilinalagay hanggang sa mabulok na. Yan. Ito na yung unang batch nung naitanim natin. May tatlo na ganyan pang kasama na dun sa mga mother plant katabi. Kinabi ko dun. Yan. Ito yung tsura. Yan. Pakita ko sa inyo yung shredder na binabanggit ko para maging familiar kayo. Total yung shredder nito, kasi nga member kami ng organic, nag-organic kami. Siya, bigay ito ng DA. Pakita ko sa inyo. Ito. Bali, may mga grupo na gumagamit ito. Hinihiram to. Ito yung mga sinishred. Tapos yun umuulan kasi kaya hindi Yan. Ito ilang beses ito sinishred. Pero din.
Tapos, yun o. Yan yung mga sinesred natin. Ito naman, may mga alagang bulate yan. Yung mga sinesred, pinapakain dyan. Tuloy, ito na o. Yung nakailang beses na thread, ipinapakain sa bulate yan. Tapos yung dumi ng bulate, yun yung vermicast. Yun yung ginagamit nating pataba sa ating mga halaman. Yan. Umuulan mga kaibigan, kaya ito yung mga binili kong cuttings na na pinapaugat. To, may ugat na to. Ilinagay ko na dito sa lalagyan para mas dumami yung ugat. Tapos itatanim na natin doon sa taniman na sa mga beddings na pinakita ko sa inyo. Ito yung red cardinal. Yan. Actually mga kaibigan, may mga part na may bunga. Sa nagbunga na siya. Tatanggalin natin yan kasi hindi pwedeng ngayon, nakita niyo ba yun yung bulaklak. Namulaklak siya. Ayan. Ito. Ayan, nabulaklak yun. Ito, mas malaki yung bulaklak dito. Kita-kita. Ayan. Ayan, oh. Makapal yung bulaklak ng red cardinal, oh. Namulaklak na siya. 11 siya, meron 2 hindi sumibol. Mukhang hindi na sisibulata ito. Mukhang patay yung cuttings. Okay lang yan. May siyam pa naman tayo. Kukuhanan natin ng Kukuhanan natin ng cuttings yan. Ay, ilang buwan lang yan. Makukuhanan na rin natin ng cuttings yan kapag naitanim na natin. Yung gusto ko kayo ipakita yung susunod. Papatilain ko lang yung ulan. Papatila lang tayo ng ulan. Papakita ko sa inyo yung mga matatanda ng ubas. Yung 3 matandang ubas. Tapos yung 3 na bagong tanim ko doon. Maganda na yung pinakikita ng ubas na yun. Performance niya. Okay. Wait lang natin. Cut ko muna yung video, tapos isusunod natin yung magpapatila lang tayo. Okay. Papakita ko din sa inyo yung habang nasa malayo tayo. Ayan. Ayan yung itsura ng aking basan. Ayan. Yung aking ubas doon na ilang piraso, kumakatit na. Maulan kasi dito eh. Ayun eh. Ayan. Hindi ko malapitan eh. Pero malalago na ulit sila. Nandun na yung fruit king. Ang ubas na gagawin ko, kung nakita nyo yan, iaabot ko hanggang dito yan. Dadagdagan natin yan. Magdadagdag tayo ng mga pananim na ubas. Actually, alam ko may low pressure ngayon. Hindi ko alam kung bagyo na. Nakakaipon tayo ng pang dilig. Actually, meron ako dito pang dilig. Yan na ginawa. Binubulok ko yung mga halaman. Binababad ko dyan, bubulokon dyan. Tapos, yung tubig na yan na pinagbulukan, yan ang dinidilig ko. Organic na pampataba yan. Tapos yung sa loob, may papakita ko sa inyo, banana split na ginawa ko din pang dilig. Wait lang. Yan. Mga kaibigan, meron tayo ditong yan. Ito? Saging. Binabad natin sa container. Inaluan natin ng mga pampakain ng good bacteria. Dapat molasses, kung may molasses. Dati kasi drum na malalaki gumagawa ako kasi may mga molasses ako dati. Nung nag-organic ako ng baboy. Nag-organic kasi ako ng baboy dati. Ayan.
Wala na ako ngayon molasses, malayo. Mahirap bumili dito ng molasses, kaya asukal na po lang ginamit ko, yung raw sugar. Tapos linagyan ko ng kaunting asin yan. Dudurugin yan, tutunawin yan ng mga good bacteria, magiging liquid siya. At yan ang sasama natin sa ating sa ating pandilig. Magiging fertilizer siya. Wait natin yung muulan kasi. Hindi ko makita eh. Ayun eh. Ayan. Hindi natin malapitan. Dito lang tayo sa bintana. Likod bahay ko kasi yan eh. Pero malago na. Maghihintay na lang tayo dyan ng maging matured yung mga fruit pinya. Pagka matured yung fruit pinya, kakattings tayo ng para maging naman siya, maging bumunga na siya. Yan kasi nakita kong style sa ibang bansa na mas nagustuhan ko kasi mas maganda. Sa tingin ko, mas maganda yung magiging bunga kasi maliliit lang yung sanga niya, yung mga nutrient na pumapasok, mas malakas kasi maikli lang yun, dadaluyan ng nutrient yung pupuntahan. Kaya pupunta na sa bunga, mas mapapaganda yung bunga. Kung doon sa dating ginawa ko, nang ginaya ko dito sa mga napapanood ko sa YouTube dito sa Pilipinas na mahaba, may balag, madami yung pupuntahan ng nutrient, madami yung magbabahagi sa nutrient, mas maliit yung production ng ng ubas. Sa tingin ko, sa mga experience ko din sa farming at ilang training, mas talaga kapag mas kakaunti yung pupuntahan ng nutrient, mas i-prepare mo na mas maganda yung production. Yan mga kaibigan, tumila na yung ulan. Kasamantalang tumila pero madilim. Ito na yung ating ubas na nag-pruning tayo. Malago na yung kanyang mga yan, malago na. Malaki na. Halos lahat ng buko niya, ito magkakaroon na, baka, hindi ko na alam kung tutuloy. Pero halos lahat ng buko niya merong tumubo. Marami. Mayroong mga dalawa, yung mga dalawa pinutulan natin na dapat isa lang. Ito yung floating cane. Dito magkakaroon ng bunga. Mag-pruning pa ulit tayo dyan bago bumunga siguro yan. Actually, experiment din tayo. Yung iba nag-experiment ng para sa kanila, tayo experiment din tayo para sa atin. Ito yung puno niya. Tinanggal ko yung ibang protein cane na nagsibulan dito kasi masyadong mababa yan. Yan. Tapos ito yung isa. Yan. Marami din siyang protein cane na sibol. Ito yung isa, medyo kakaunti lang itong isa. Pero may mga buko pa. Pero sa kabila. Ito yung bago. Yung kasama doon sa kabilang taniman natin. Apat pala ito. Kala ko 3 lang. 2, 3, 4. Yan, 4. Bago doon ay 5. Bali siyang pala ito lahat. Ito, lilinisin na natin to. Pagka meron ulit tayong cutting, tataniman natin yan hanggang dito. Hanggang dito. Yan, hanggang dito. Punta doon. Ilang puno pa rin yung madadagdag natin dito. Magdadagdag din tayo dyan ng alambre, ng nylon, at least mga 2 pa, kasi kung hindi ko tatanggalin yung protein cane doon, kung nagkataon na meron tayong litig papunta doon,
Kasi pwedeng doon kumapit yun. At the same time, pwede tayo magpabunga doon sa mga ganun bababa. Kasi sa ibang bansa, ganda naman eh. Practice nila. Mas ano ko doon, prefer ko doon na gumaya. Kasi mas subok nila yung proseso ng pagtatanim ng ubas. Mas nauna silang gumawa ng ganung taniman. Okay? God bless you. Ingat tayo at happy farming.